Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Razmin K. Makargas, reporter from the Group 4. Today, I will going to discuss the treatment option for the internet addiction. What are the treatment options? The first step in treatment is the recognition that a problem exists. If you do not believe you have a problem, you are not likely to seek treatment. One of the overarching problems with the internet is that there is often no accountability and no limits. You are hidden behind a screen, and some things that you may say or do online are things you would never do in person. Based on our preference is ang unang akbang sa paggamot sa taong merong addiction sa internet ay ang pagtanggap na meron siyang problema. Dahil kung hindi kinikilala ng isang tao ang kanyang sitwasyon, hindi siya maghahanap ng solusyon. Isa sa mga pangunahing isyu ng internet ay ang kakulangan ng accountability at limitasyon. There is debate in the literature with their treatment is necessary in the first place. Some believe internet addiction disorder to be a fad illness and suggest that it usually resolves itself on its own. Studies have shown that self-corrective behavior can be achieved and successful. Corrective behaviors include software that controls the internet use and type of sites that can be visited. With a majority of professionals in agreement that total abstinence from the computer is not a effective method of correction. Nagkaroon ng debate noon kung meron bang treatment o kung talagang kinakailangan ang paggamot para sa tinatawag na internet addiction disorder. Ang ilan ay naniniwalang ito ay isang fad illness o isang pansamantalang sakit na maaring mawala sa sarili nitong paraan. Ayon sa pananaw na ito, maaaring magtapos ang addiction ng walang intervention at maaaring magkaroon ng natural na self-corrective behavior ang isang tao. Ang self-corrective behavior ay tumutukoy sa mga akbang na maaaring gawin ng individual upang limitahan ang labis ng paggamit ng internet. Kabilang dito ang software at kumukontrol sa paggamit ng internet. Mga programa na may kakayang maglimita ng oras o i-block ang mga particular na uri ng website na maaaring maging sanhi ng addiction at limitasyon sa uri ng mga site na pwedeng bisitahin, pagtukoy ng mga site na dapat iwasan para hindi maengganyo sa addiction. Karamihan sa mga eksperto ay sumasang-ayon na ang kabuuang pag-iwas sa paggamit ng computer ay hindi epektibo para ng paggamit. Sa halip, mas epektibo ang pagkakaroon ng kontrolado at balance ng paggamit ng internet. Ang total abstinence ay mahirap isagawa sa modernong mundo kung saan ang internet ay kinakailangan para sa trabaho, edukasyon, at komunikasyon. Ang mas praktikal ng malusog na mga pattern ng paggamit sa halip sa tuluyang pagputol sa pag-assist. Sa kabuuan, ang paggamit sa internet addiction ay hindi laging kinakailangan, depende sa sitwasyon ng individual. Para sa ilan, sapat na ang self-regulation, habang ang iba ay maaaring mangailangan ng professional therapy para makontrol ang kanilang mga gawi sa paggamit ng internet. Some professionals argue that medication are effective in the treatment of internet addiction disorder because if you are suffering from this condition, it is likely that you are also suffering from underlying condition of anxiety and depression. It is generally thought that if you treat the anxiety or depression, the internet addiction may resolve in step with this treatment approach. Studies have shown that anti-anxiety and antidepressant medication have had a profound effect on the amount of the time spent on the internet. In some cases, decreasing it from 35% hours a week to 16 hours a week. Physical activity has also been indicative of effective in increasing
serotonin levels and decreasing dependency on the internet. May mga profesional na maniniwalang mga paggamit ng medikasyon ay epektibo sa paggamot ng internet addiction disorder. Dahil sa kadalasang nag-ugnay ito sa under condition kaya ang anxiety at depression kung ang isang tao ay may addiction sa internet. Malaki ang posibilidad na may pinagbabatayang emosyonal na kondisyon ng nagiging sanhi ng labis na paggamit ng internet. Bilang isang uri ng coping mechanism o pagtakas ng negatibong emosyon. Pagpapaliwanag sa paggamit ng medikasyon. Kapag ginamot ang anxiety o depression, maaring malutas ang internet addiction dahil hindi kailangan gumamit ng internet bilang pampalipas ng oras o pampakalma. Ang mga anti-anxiety and antidepressant medication ay nakatutulong balansiyan ang mga chemical sa utak na responsible sa mood regulation. Kapag bumuti ang mental health ng isang tao, nababawasan din ang orgy o pagkahumaling sa internet. May mga pag-aaral na nagpapakita ng mga paggamit ng mga gamot ay nagresulta sa makabuluhang pagbawas sa oras ng paggamit ng internet. Halimbawa, ang mga pasyenteng dati ay naglalaan ng higit sa 35 oras kada linggo sa internet ay napababa ito sa 16 oras kada linggo pagkatapos ng paggamot. Pisikal na aktibidad o ehersisyo na pagpapatas ng antas ng serotonin, isang chemical sa utak na pagpapabuti ng mood. Dahil sa serotonin, nararamdaman ng isang tao ang mas magandang diskusyon at mas mababang orgy na gumamit ng internet para makakop. Ang pisikal na aktibidad ay hindi lamang nagpapalakas ng katawan, kundi nakakatulong din sa emosyonal na kalusugan na maaaring maging daan upang mabawasan ang sobrang pag-asa sa internet. Therefore, ang paggamit ng medikasyon para gamitin ang anxiety o depression kasama ang mga pagbabago sa lifestyle tulad ng ehersisyo ay maaaring magresulta sa pagbawas ng dependency sa internet sa pamamagitan ng pagsasayos ng mental health at paggamit ng mga natural na pamaraan tulad ng physical na aktibidad. Nagiging mas mabisa ang paggamot ng internet addiction. Narito ang paliwanag at mga halimbawa ng ilang karaniwang psychological treatments para sa internet addiction disorder. Number 1, individual, group, or family therapy. Ang therapy ay maaaring isagawa sa isang individual na setting, one-on-one therapy. Sa group therapy o kasama ang mga miyembro ng pamilya, family therapy. Sa pamagitan nito, natutulungan ang mga pasyente na matukoy ang mga ugat ng kanilang addiction at natuturuan silang pamahalaan ito. Halimbawa, ang isang individual na may pagka-addict sa internet ay makakuha ng personal na payo mula sa isang therapist sa isang private session. Kung ang issue ay may kaugnayan din sa dynamics ng pamilya, maaaring isama ang mga magulang o kapamilya sa family therapy upang malutas ang mga problema na nag-uugat mula sa relasyon. Number 2, behavior modification. Tumutukoy ito sa pagbabago ng mga hindi kanais-nais na pag-uugali at pagpapalit ng mga ito na mas malusog na mga gawi. Ang layunin ay matutulungan ang isang tao na magkaroon ng kontrol sa kanyang mga gawain tulad ng paggamit ng internet. Halimbawa, maaaring magpatupad ng reward system kung saan binibigyan ng gantimpala ang isang tao kapag naglimita siya ng oras sa internet o naglaan ng oras para sa ibang aktibidad tulad ng physical exercise. Number 3, dialectical behavioral therapy. Isang uri ng therapy na tumutulong sa mga tao na pamahalahan ang mga negatibong emosyon at impulsive behavior.
nakatutok ito sa pagbuo ng mga coping skills, emotional regulation, at mindfulness. Halimbawa, ang isang pasyente na gumagamit ng internet bilang pagtakas sa stress o anxiety ay tuturuan ng DBT techniques tulad ng mindful breathing and distress tolerance upang hindi siya mapilitang gumamit ng internet tuwing siya ay nakakaranas ng emotional na pag-aalangan. Number 4, cognitive behavioral therapy. Ang CBT ay isang uri ng therapy na tumutulong sa mga pasyente na tukuyin at baguhin ang mga negatibong pag-iisip at pag-uugali na nagdudulot ng adiksyon. Tinuturuan ng mga pasyente na i-reframe o baguhin ang kanilang mga paniniwala tungkol sa internet use. Halimbawa, ang isang pasyenteng naniniwala na ang internet ang tanging paraan upang maging masaya ay tuturuan sa CBT kung paano magkaroon ng mas positibong pananaw sa ibang mga aktibidad tulad ng pagkikipagkaibigan sa totoong buhay o paglilibang sa labas ng bahay. Number 5, equine therapy. Ito ay isang uri ng therapy na gumagamit ng pakikipag-ugnayan sa mga kabayo upang makatulong sa mga pasyente na bumuo ng tiwala, pananagutan at emotional regulation. Halimbawa, ang mga pasyente na sobra ang oras sa internet ay maaaring isabak sa equine therapy kung saan ang simpleng pagpakain at pangangalaga sa mga kabayo ay makatutulong sa kanila na bumuo ng bagong pananaw at kasanayan sa pakikipag-ugnayan. Number 6, art therapy. Ginagamit ang sining bilang isang paraan ng pagpapahayag ng damdamin at emosyon, lalo na sa mga pasyenteng nahihirapan sa verbal communication o paglalahad ng kanilang saloobin. Ang proseso ng paglikha ay nagiging therapeutic at nakakatulong upang mabawasan ang urge na gumagamit ng internet. Halimbawa, sa halip na gumugol ng oras sa social media, maaaring hikayatin ang isang pasyente na magpinta o mag-skits upang mailabas ang kanyang stress o anxiety. Number 7, recreation therapy. Ang ganitong uri ng therapy ay naglalayong hikayatin ang pasyente na lumahok sa mga recreational activities tulad ng sports, paglalaro o iba pang physical at social engagement na magbibigay ng kasiyahan at fulfillment. Halimbawa, ang isang kabataan na adik sa online games ay maaaring anyayahan sa mga team sport o outdoor activities upang madiscover ang saya ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao sa totoong buhay. Number 8, reality therapy. Ang reality therapy ay nakatutok sa pagtulong sa mga pasyente na tanggapin ang responsibilidad para sa kanilang mga desisyon at kilos. Tinatalakay nito kung paano makakamit ng isang tao ang kanilang mga personal na layunin sa buhay sa pamagitan ng paggawa ng practical at makabuluhang mga desisyon. Halimbawa, maaaring tanungin ang isang pasyente na sobra ang paggamit ng internet kung ano ang kanyang mga layunin sa buhay at paano siya maaaring makagawa ng hakbang upang maabot ito sa pamagitan ng pagbawas ng oras, internet at pagtutok sa mas makabuluhang gawain tulad ng pag-aaral, paghahanap ng trabaho. Ang bawat uri ng therapy ay maaaring angkop sa pangangailangan ng pasyente upang mapabuti ang kanilang emosyonal na kalusugan at mababa ang dependency sa internet. At yun lang po at maraming salamat.